Purihin ang Diyos. Kumusta na po kayo? Mukhang iba na naman ang buwan natin. Anong buwan na? August na. Sipin mo, sabi nila, Berna, sa susunod na buwan. Praise God. At syempre, maraming inihahanda ang Panginoon sa atin dahil sa paglipat ng buwan ay dadagdagan at inilipat din po ang tema upang gabayan po tayo sa buwan na ito ng August. Basahin po natin ang bago nating theme for the month of August. Sabay-sabay. Christ, humility is the answer, manifesting servanthood. At makikita po natin yan on John chapter 13, 14 to 15. Sabi po dyan, no, sa John 13, verse 14 to 15, now that your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I had set you an example for you that you should do as I have done for you. Live for yourself, no? Sabi nga po ng pagsasummarize ng buong tema natin ngayon. Live for yourselves, do what you want, put yourself first. Yan yung mga salita na naririnig natin na ano ba yan tawag? Prinsipyo ng mundong ito. This is the wisdom of the world, similar to the mindset of the Romans during Jesus' time, where power and self-advancement were the goals. Ganun yung ano natin, ha? Go for your dream. Live for yourselves. Yan yung naririnig natin. Pero sa maririnig natin sa buong isang buwan na ito ay ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yesus, where Jesus chose a different path upon knowing that the Father had put all things under His feet. He didn't assert His authority to His disciples. Instead, He got up from the meal, took off His outer garments, and wrapped a towel around His waist. He washed their feet, and His humility, Jesus, shows us there's greatness in being the least of all. Yan po yung isang pagpapasimula ng atin pong tema about Christ's humility is the answer. Napakarami na pong mga virtue o karakter ng ating Panginoong Yesus ang ibinahagi sa atin for the last 8 months, no? Na binigyan po tayo ng mga tema na magbabago at mag-aayos po, no, ng ating buhay pananampalataya. At ngayong umaga pong ito, ang ating pong title, Christ's humility is the answer, manifesting servanthood. Kapag pinag-usapan po, no, ang pagpapakumbaba, nung hindi pa tayo born again, o kaya tayo po, no, na kahit born again na, yung saying, I'm sorry, saying that you failed or something like that, parang tinuturing natin na isang kahinaan o isang pagkatalo. Sabi po, no, have you ever seen someone with power or position do something unexpectedly humble? Nakakita na po ba o nakarinig o nakabasa na po ba kayo ng isang kwento ng isang tao na may kapangyarihan o posisyon, pero gumawa siya ng isang bagay na hindi mo aasahan sa kanya. Kasi ang being humble, sabi nga nila, were expected from those people na mahihirap o mabababa. Pero yung makitaan mo ang pagpapakumbaba o pagiging maamo sa isang taong may kapangyarihan o may posisyon, parang unexpected. Di po ba? Kasi pag mayaman, may position, usually, ang expectation mo, they are being served. Sila yung pinaglilingkuran, no? People with power and position, sila yung maraming mga servants. Meron pong isang kwento, no, bago po natin pag-usapan yung patungkol sa iminodelo ng ating Panginoong Yesus na pagpapakumbaba. In 1995, may civil war po in Rwanda. Siya po ay isang bansa sa Africa at meron po silang labanan sa loob ng kanilang bansa. Civil war po kung tawagin.
from the city of Kigali. At meron pong isang pastor, ang pangalan niya po ay Pastor Elsie. At dahil yung civil war yan, kanya-kanyang takbo yung mga tao, fleeing for safety, and others were choosing sides in the conflict. Kasi magkakababayan naman sila eh. Kaya lang parang dalawang grupo na nag-aaway-away siguro for power or position. So yung mga tao naguguluhan. Siyempre, giyera yan. They find their safety o kung kanino ba sila kakampi, sino ba yung mananalo. But etong pastor na ito, si Pastor Elsie, stayed. Hindi siya nagstay doon o nanatili in the middle of war, hindi para mag-preach on stage or para mag-run ng relief organization. Ang ginawa niya ay nagstay siya doon para yung mga tao na may sugatan, dahil gera nga, no? May mga wounds, mga taong nagugutom, at yung mga namatay na dahil gera nga po, he stayed there para lang po tumulong sa mga taong ito. Na isang bagay po, no, let's say nasa kabilang side siya, kunwari Israel, no, yung south and north, kunwari ganun po, no. Nasa kabilang side pala siya ng mga nakikipaglaban, pero hindi niya po inintindi yon. Kahit ang sugatan o yung tinutulungan niya at that time pinapakain niya ay galing sa kabilang grupo ng mga taong kaaway nila, hindi niya na po pinili kung sino ang kanyang tutulungan. Many of whom weren't from his tribe and some of whom had persecuted his own family. Na yung iba doon na kanyang tinutulungan ay galing pa mismo sa grupo ng mga taong gumawa ng masama sa kanyang pamilya. At nung tinanong ito si Pastor Elsie, sabi, when asked why, bakit niya ginagawa yon? Tinutulungan niya yung, dapat tulungan niya lang yung mga katribo niya o yung mga kagrupo niya. Sabi niya, because my master washed my feet. Because my master washed feet, how could I run when I could kneel? No? Kaya ko ito ginagawa kasi yung aking maestro, yung aking Panginoon, si Jesus, siya ay naghugas ng mga paa ng kanyang disipulo. Paano ko magagawang tumakbo na pwede naman akong yumuko o lumuhod, no? When helping people, you kneel, you stoop down to help people. And that story sticks with people na nakarinig nun. Because ang mundo natin, lalo na sa mga panahon ngayon, syempre iba yung may posisyon, hindi naman po bawal yon. Iba pa rin yung meron ka sa mga bagay. Di po ba? Masarap yon. Pero sometimes, yung mga posisyon and power ay nakakalimot tayo sa isang karakter na gusto ng ating Panginoong Yesus makita sa atin. Ang sinasabi, ang tinuturo sa atin ng mundong ito, we have to move upward. There's no way down but up, no? Yan lang. Talagang masarap po na ang mga gagawin natin ay magpapaangat sa atin. Pero iba po ang tinuro ng ating Panginoong Jesus. It is backwards. It is the reverse of it. He taught that the way to live is not to be noticed or to rise in status. Like Jesus, He went downward. Amen? Jesus, Panginoon, Diyos, instead na magpakataas-taas na siya, o utusan niya yung mga tao, mas pinili niyang magpakumbaba, maglingkod. He knelt when he could have commanded. Pwede siyang mag-utos. Pwede namang talagang i-ano niya na yung pagiging hari at Panginoon, pero hindi. Pinili niya na hugasan ang mga paa ng mga disipulo. Sundan po natin, no, yung kwentong ito sa John chapter 13. Pero bago po natin tingnan isa-isa, no, kung paano dinemonstrate ng ating Panginoong Hesus ang paglilingkod, ang pagpapakumbaba. Balikan lang po natin, no, yung mga definition. Tingnan lang po natin. Alam ko pong alam nyo na to, pero let's go back to this. What is humility? Ano nga ba ang pagpapakumbaba? Sabi ng dictionary, sabi diyan, it is a modest or low view of one's own importance. Ibig sabihin daw po ay mababa ang tingin mo
sa sarili mo, no? Sa pakiramdam mo, mababa ka. Kumbaga parang walang-wala ako, wala akong sinabi. Yun ang dictionary definition. But biblical humility, ang sabi ng Biblia, ang pagpapakumbaba ay higit pa diyan, no? Na isipin mong mababa ka, wala kang halaga, no? But it is more than that. It is not just lowering yourself, but the biblical definition ng humility, it is choosing to serve others. Piliing maglingkod sa iba. Bakit? Kasi nga ang mundo, ang tinuturo sa atin ay sarili. Intindihin ang sarili. No? Pero si Jesus, ang Bible, ang tinuturo sa atin, ang pagpapakumbaba, ay ang pagpili na maglingkod sa iba. Kahit na hindi mo naman dapat gawin. Even when you don't have to. Lalo na kung ikaw ay nasa posisyon, may kapangyarihan, no? Hindi mo iisipin na kailangan mong maglingkod sa iba. Dahil pwede ka namang mag-utos, di po ba? Kaya nga po, no, it's not about thinking less of yourselves. Hindi ito yung pagbaba ng pagtingin sa sarili mo, kundi ito yung pagbawas, no? Pagbawas ng pag-intindi sa sarili mo upang intindihin ang iba. Andyan po ba kayo? Hindi dahil binabawasan yung value mo, kundi mas ang ifo-focus mo ay ang maglingkod sa iba. Ano po sabi ng Philippians chapter 2 verse 3 to 5? Sabi diyan, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Have this mind among yourselves which is in Christ Jesus. Yung binabasa po natin sa Philippians chapter 2, madalas, no? Maging katulad ninyo ang kaisipan ni Kristo, ang kababaang loob, ang pagpapakumbaba, gayahin daw natin yon. Ano ba what humility is not? Ayan, kanina dinefine natin what is humility. What humility is not. Kasi baka maiba, ito pala yung pagpapakumbaba. Pero hindi pala yon, no? It is not insecurity or acting like you're worthless. Katulad po ng nabanggit ko kanina. Hindi nangangahulugang parang ginagawa mong api yung sarili mo ay nagpapakumbaba ka na. Intindihan niyo po ba ako? Amen, no? Yung parang nagpapanggap kang wala. Hindi po yun. That is not feeling insecurity or acting like worthless. That is not humility. It is not avoiding leadership. Yun dahil ayaw mong maglingkod dahil, naku, wala akong gift. Hindi ako marunong magsalita. That is not humility. That is not the definition of humility because dapat nga, no, na mas naglilingkod ka. Dahil yun yung paraan mo ng pagpapakita o i-demonstrate yung humility. And humility is not weakness. Hindi po ito kahinaan. In fact, it takes great strength to serve others when you don't have to. Yung magdesisyon ka na maglingkod sa iba, kahit na hindi mo naman kayang dapat gawin dahil meron ka sa lahat, di ba? Pero pinili mo, o kaya sabihin natin wala ka naman, pero ayaw mo pa rin paglingkuran ng iba. Bakit? Sabihin natin, ano pakialam ko dyan? Yaan mo sila. May buhay sila ng kanila. May problema rin akong sarili. No? Minsan baka yun, that is not humility. The big idea, ang Panginoong Yesus, alam niya, mamaya babasahin po natin na siya ay Diyos at lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya, pero pinili niya na lumuhod, to stoop down para lang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. And that is true humility. Number 1, tingnan po natin ang example, pagpapakita ni Jesus, how He manifests servanthood. Number 1, humility, know its identity before but still chooses to serve. No, mas inuna, humility rooted in identity before service. Sabi po ng John 13, verse 3 to 5, basa po tayo. Ready, go.
alam ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanya ang lahat ng bagay at nalaman niya na mula sa Diyos siya at babalik sa Diyos, kaya't bumangon siya mula sa pagkain, inalis niya ang kanyang balabal, ibinalot niya ang isang tuwalya sa kanyang baywang. Pagkatapos ay kumuha siya ng palanggana, pinunasan ng mga paa ng kanyang mga alagad at pinatuyo ng tuwalya na nakatali sa kanyang baywang. Isang pagpapakita, to manifest o to demonstrate ang kababaang loob o pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay ito yung alam mo, yung identity, kung sino ka, no? Pero pinili pa ring maglingkod. Sabi sa binasa nating talata, no? Alam ni Jesus, hindi niya alam na siya ay Diyos, galing siya sa Diyos, sa kanya lahat ng kapangyarihan at babalik siya sa kalangitan. He did not know. But si John na ginamit ng Panginoon para isulat ito ay para bigyan ng premise, no? Parang bigyan ng pauna na para yung mga susunod na talata ay maintindihan natin ano ba servanthood. Ipinakilala niya ulit si Jesus. Nasabi diyan, no? Alam ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanya ang lahat ng bagay. Ibinalik ulit tayo doon sa isang senaryo for us to know sino ba si Jesus. Si Jesus, nasa kanya ang lahat ng bagay, nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan. Siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Pero ano po yung sumunod na talata? Bumangon siya mula sa pagkain, inalis ang kanyang balabal, ibinalot ng tuwalya ang baywang, at pagkatapos ay hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. At the very center of John's account, it is this stunning Jesus knowing. Alam niya yung kanyang posisyon. Alam niya kung sino siya. Alam niya na meron siyang kapangyarihan. Alam niya na siya yung Diyos na makapangyarihan. Alam niya na lahat ng bagay ay inilagay na ng Diyos sa kanyang paanan. Pero pinili ni Jesus, kumuha ng tuwalya, at absolutely, Jesus knew these three things. That the Father has given him all things in his hands. He has come from God and he was going to God. Humility rooted in identity before service. Hindi dahil sa hindi mo alam, hindi dahil na, alam mo ba yung parang mga story, mga fairy tale, no? Anak pala siya ng hari, pero naitapon sa kung saan, tapos hindi niya alam, nabuhay siya ng mahirap, hindi niya alam na siya pala ay prinsipe, kunwari, hindi ganong storya, that from the start, alam na ni Jesus, from the start, no, pina-remind nga tayo ulit, kung sino itong Jesus na nagpakababa, para hugasan ang paa ng kanyang disipulo. He knew his origin, he knew his destiny, he knew that he had full authority. In other words, Jesus had nothing to prove. Wala siyang dapat patunayan. Minsan kasi dumadating sa punto na parang gumagawa nga tayo ng mga humble things. Pero parang pinapangalandakan pa natin, kahit ako, kahit presidente ako ng isang kumpanya, o kahit ako yung leader dito, pero tingnan mo naman, naguhugas ako ng plato. Nakukuha nyo ba? Hindi niya kailangan pangalandakan yun. At first, si Jesus, he had nothing to prove. His identity was secure. He was the Son of God, the King of Kings, the Creator of all things. Sa simula pa lang, yun na si Jesus. Pero hindi siya na-insecure para gawin. Wala siyang dapat patunayan. Instead, maipakita niya kung paano ang tunay na pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa panahon po ni Jesus at that time,
ang paghuhugas po ng paa ng mga tao, custom po nila to no? Kostuma nila doon sa panahon ni Jesus na pag pumasok sa isang bahay o isang kainan or saan man, dahil galing sa paglalakad yung mga tao doon, yung bisita, yung host ng bahay, meron niyang silang mga servants. At tatrabahuin ng servants na to na yung mga bisita o papasok doon ay huhugasan yung paa ng mga bisita nila. At yung paghuhugas ng mga paa ng mga disciple o ng mga taong pumapasok doon ay isang mababang gawain. Isa itong humble job. People wore sandals and walked long distances through dusty dirt. Sometimes, dahil hindi pa naman po uso ang sasakyan noon. Instead, sa mga camel, merong mga oxen, di po ba? Pero madalas, by foot, talagang by feet ang kanilang biyahe. Naglalakad lang sila. At syempre, hindi pa naman asfaltado nung araw. Hindi pa naman po sementado. Di po ba? At walang mga sandalyas na balot ang paa. Di ba? Talagang open lang yung sandals nila ng panahon na yon. At naglalakad sila, syempre, anong expect mo? Kayo po, pag nagbabakasyon sa mga bundok, sa mga lugar-lugar, di ba? Asahan mo yung paa mo, puro buhangin, puro alikabok. Minsan, eto sa panahon nila, dahil hindi pa naman po uso, na may mga dump na, may mga garbage bag, may mga garbage truck na kokolekta ng basura, maaring nadadaan din sila sa basurahan. At maaring nadadaan din sila, sabi nga nila during that time, baka pati mga dumi ng hayop ay naaapakan nila. Pero, kaya pagdating nila, yung mga guests, pag pumunta sa bahay ng isang nag-iimbita o ng isang parang isang tutulugan o isang pagkainan, guests would typically have their feet washed by a non-Jewish slave, not the host, and certainly not a rabbi, and absolutely not by someone of Jesus' rank. Expected na ang maghuhugas ng paa ay yung mga slave, mga servant. At yung mga servant, may ranking din sila. Meron ding, parang sa mga panahon natin, parang mga lang rin yan. May manager, may mga supervisor, at may pinakamababang posisyon. Sa mga ranggo ng mga servant, yung pinakamababang posisyon, yun ang maghuhugas ng paa. And usually, during that time, yung gumagawa ng trabaho, yung pinakamababang posisyon ng mga slave or servant at that time, ay hindi mga Hudyo. Hindi yung trabaho ng mga kapwa Israelites. Ayan po ba kayo? So, exempted yung mga Hudyo dahil, kumbaga, higher level pag isa kang Jew. So, kung may servant na maghuhugas o maa-assign sa trabahong yon, yung mga Gentile, yung mga nakuha nila na mga alipin galing sa ibang bansa, sa ibang lugar. So, hindi nga pwedeng Jew. Yung pinakabababa, mas lalong hindi yung host. Di po ba? Palagay yung may-ari ng bahay. Mas lalo ang hindi rabay. During that time kasi masyadong particular, kasi nga during that time, mas, alam ba yon? Mas may power ka, mas sikat ka. They are all about power during the Roman time, Talagang they are all about power. Kapag posisyon, may kapangyarihan, grabe, Ang tingin, ang taas ng tingin ng mga tao. Mas lalo pag isa kang guro, Isang guro, parang eskwelahan ka may mga disipulo ka, may mga tinuturuan ka. Mas lalo, nakatulad ni Jesus, that by that time, ay tinatawag siyang guro. Nakukuha po ba natin? Yung task na yon, trabaho yan ang pinakamababang posisyon ng slave o ng servant. Servant na nga, mas mababa pa ron. Di po ba? Pero, to wash someone's feet was a symbol of utter humility and submission. So for the master to serve his followers in this way was more than shocking, and it was culturally unthinkable. Isang malaking kahihiyan sa kultura nila na makita ang isang tagapagturo dahil sa kanila, teacher, si Jesus. Makikita nila, meron pa namang mga susunod.
Di ba? Na pwedeng gumawa nun. Pero si Jesus, it was so humiliating and it was so culturally unthinkable. Kaya during that time, no, na si Jesus ay maghugas ng paa ng mga disipulo ay isang bagay na napakababa para sa kanya. Sige po, on John chapter 13, buksan lang po natin, on John chapter 13, verse 3 to 5, yung binasa po natin kanina, no? Makikita po natin dyan, no, na si Jesus mismo ay sinimulan niyang ipakita ang pagiging mababa sa harapan ng kanyang mga disipulo. Cleaning the dirtiest part of a person with care, Jesus intentionally did the lowliest, most specific task. Siguro kung tayo si Jesus at gusto nating magpakita that we're serving others, di ba? At kunwari, nandun tayo sa panahon na yon, may mga kultura, may mga tradisyon sila, siguro ang uhugasan ko, kamay na lang. No? Kamay na lang. Eh yung paa, baka pag sinilip mo lang yung mga paa, ano ba yan? Paa ba yan? Ang mga biro natin ng araw, pwede nang tamnan ng ano, no? Pag di naghuhugas ng magaling sa kalalakad sa mga pag nagbabakasyon, di ba? Lakad-lakad ka. Tapos, ano ba yan? Paa ko, parang, kasi nga parang pwede na raw nga tamnan ng halaman kasi nga, puro lupa na. Di po ba? Pero, ipinakita ni Jesus dito na the specific act, pwede naman siyang pumili ng hindi masyadong madumi. Pero ipinakita niya, cleaning the dirtiest part of a person with care is the lowliest and most specific act of humility. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kahit nga po, no, yung sinabi, yung binasa natin kanina, may ipinuulit puro na may kinuwang tuwalya si Jesus sa kanyang baywang. Bakit po? Ang mga servant during that time, meron po silang laging towel na naka-geared on their waist. At kung tawagin po yan ay servant's apron. Pag naka-apron po kasi, ibig sabihin, ready to serve. Hindi po yan doon sa isang mall. Ready to serve. Lagi, kasi on service, pag naka-apron, pag may dalang towel, kahit anong ipautos, gagawin. Di po ba? And that mismo, na yung mismong towel na yan, which signifies, which refers to a servant's apron, literally dressed like a household slave. Imagine niyo po, normal, pagpasok sa isang bahay, ng isang Hudyo, merong servant agad na lalapit, na naka-apron, maglalagay ng dadala ng planggana, maghuhugas ng paa. During that time, si Jesus nagbihis servant. Nagets po ba natin? Kinuha niya, no? Sinuot niya yung uniforme ng isang servant, the lowliest servant. Dahil ang trabaho by rango, yung pinakamababang rango ng slave or servant at that time, kinuha ni Jesus. Nag-costume siya, ano ba yun? Nagbihis siya ng pinakamababang servant o slave at that time. Pinakita niya po, and that is an intentional, no, na pagpapakita po kung paano ang pagpapakumbaba. On Philippians chapter 2, verse 6 to 7, basahin po natin. Meron po ba dyan? Though he was in the form, basa po tayo, though he was in the form of God, he emptied himself by taking the form of a servant. No, diyan po sa Pilipos, no, sabi diyan, inaffirm po ulit, katulad ng binasa natin kanina sa John 13, na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos at nasa Kanya na lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsimula sa pagkilala ng iyong identity. Si Jesus, alam niya yon. At wala siyang dapat ipatunayan para lang makapaglingkod at magpakita ng pagpapakumbaba. On Mark 10, verse 45, for even, basa po, the Son of Man came not to be served, but
to serve. Sa Mark 10 mismo, si Jesus mismo ang nagsabi, dumating siya, hindi para siya ang paglingkuran, kundi para paglingkuran ang marami. Mark 23 verse 11, the greatest among you shall be your servant. Ito yung mga panahon na magtatalo-talo sila kung sino ang masigit na dakila sa kalangitan. Anong sagot ni Jesus? Kung sino ang pinakadakila sa inyo. If you consider yourself the greatest, then serve. Amen po ba? So, si Jesus mismo ipinakita po sa atin ang totoong paglilingkod ay ang senyales ng pagpapakumbaba. Paano po kaya tayo nagre-respond sa mga tao na to do something? Nabigyan po natin sila ng klase ng pag-intindi at pag-aalaga. Can you confidently say your identity in Christ is strong enough that you don't need titles or position or recognition? Sino ka ba sa harap ng Diyos? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sabi ng John 1 verse 12, to those who receive Him, He gave them the power to become children of God. Anak ako ng Diyos. Secured ka doon. So, hindi mo ikabababa, hindi magde-depreciate ang value mo sa pagiging anak ng Diyos kung ikaw ay maglilingkod sa iba. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Minsan, no, talagang may mga pagkakataon na naalala ko kapag nag-a-apply ng trabaho, di po ba? Nung ako po'y nakapagtapos mag-aral, syempre, ang taas ng pangarap, di po ba? At nakabasa rin po ng board, ang iniisip mo, wow, may maganda na akong trabaho, may lisensya na ako, naka-graduate na ako, may lisensya na ako, kumbaga sa credentials, ang dami na, di po ba? Ang dami kong in-applyan. Walang tumatanggap sa akin kasi kailangan may experience. Ito namang mga employer, paano ako magkaka-experience kung di nyo ako tatanggapin? Di ba? Gaya mga frustration ng mga nag-a-apply. Gusto nyo experience. Paano nga ako magkaka-experience kung di nyo ako tatanggapin? So wala. Nangihinayang po ako dun sa, sa time na walang dumadating. Di ba? Na dapat nakakatulong ka na, sumisweldo ka na, pero walang nangyayari. Kami po yung nakatira somewhere dyan, malapit dyan sa May Valley 1. At meron po dyan parang factory ng gumagawa, nag-e-export. Uso pa kasi nung araw yung nag-e-export ng mga handicraft. At ang trabaho ay yung mga pinutol at pinato yung sanga na ginagawang ref. Yung pabilog na nilalagyan ng mga balls, lalagay sa pinto. No, Christmas wreath kung tawagin. So, iaano mo yun, ikokorte-korte mo. Pakyawan. Yung si Tita Bibs, doon na nagtatrabaho, tsaka yung kapitbahay namin. Di sama ako, walang nangyayari. Sabi ko, kahit umikot ako ng umikot rito, hindi ako kikita. Nung time na yon, ang minimum wage po ay 64 pesos. Ang tanda ko na pala, 64 pesos. Times 10 na yung minimum wage ngayon. Di ba? Sabi ko, kahit maghapon ako rito, walang yan, pamasok po ako doon. Which is I enjoyed. No? Tuwan-tuwa po ako kasi mahilig rin po ako sa crafts. Alam po, sinweldo ko sa unang linggo, 50 pesos. Okay lang yun. Kahit naman isang linggo ako sa bahay, hindi ako kikita ng 50 pesos. Tama po ba? Minsan kasi, iniisip mo, kung magpapatangay ka sa kung worth mo, sa sarili mo, at parang mababawasan yung value mo, parang hindi mo magawang, ba't ako papasok doon? No? Graduate ako. May lisensya ako. Tapos gagawa lang ako ng handicraft. Minsan ganun yung iniisip natin as we are so entitled. Pero alam nyo, ang bait ni Lord. Hindi pa po lumipas, actually hindi po lumipas ng isang linggo. Parang bumilang lang po ako ng 4 na araw. No, na pumapasok ako doon. Ay nakatanggap na po ako ng tawag at nagkaroon na po ako ng trabaho kahit wala akong experience.
Bakit? Dahil mabuti po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya your identity in Christ is secured. Anak ka ng Diyos. Gaano ba naman na kumuha ka ng walis at magwalis ka, tumulong ka on something, mag-counsel ka, mag-pray ka sa iba. Tingnan mo yung mga kapatiran mo, hindi lang kapatiran, anybody na mabibigyan po natin ng tulong o makapaglilingkod po tayo, gawin po natin. Hindi dahil meron ka, kundi dahil yun ang pinakita ni Jesus na klase ng paglilingkod. Amen? Stop measuring greatness by titles. Hindi ka magiging sikat o dahil powerful dahil may titulo ang pangalan mo o dahil may narating ka sa pag-aaral. You are secured in Christ. Amen po ba? Hindi kailangang maging mahirap ka per se para sabihin mo maging humble. At hindi naman kailangang yung pagpapakumbaba, ibig sabihin may title ka, kaya lang di mo magagawa kasi may title ako. Mga kapatid, ang pinakamagandang titulo na meron ka, anak ka ng Diyos. Amen? At bilang anak ng Diyos, tutularan natin ang gawa ni Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ikalawa po, number 2. Humility in service that others avoid. No? Yung paglilingkod, yung pagpapakumbaba, sa paglilingkod na iniiwasan ng iba. Humility serves where others won't. Ang pagpapakumbaba ay ang paglilingkod na hindi kayang gawin ng iba. O kaya nilang gawin pero ayaw nila. Andiyan po ba kayo? Buksan po natin on John 13 verse 5. John 13 verse 5. Basa po tayo. Pagkatapos ay kumuha siya ng palanggana, pinunasan ang mga paa ng kanyang mga alagad at pinatuyo ng tuwalya na nakatali sa kanyang baywang. After identifying who he was, pinakita po ni Apostle John, kung sino si Jesus, ang kanyang titulo, ang kapangyarihan, ang kanyang pagiging Diyos, at ipinakita ron na nagsisimula ang pagpapakumbaba at paglilingkod natin kapag secured, no? Yung titulo mo kay Kristo, kung sino ka. Ang pagpapakumbaba ay ang paglilingkod na ayaw gawin ng iba, pero dahil nasa sa atin ang pagpapakumbaba, nagagayahin natin kay Kristo, kaya nating maglingkod sa iba. Amen? Jesus take action. Kilala niya kung sino siya, alam niya sa kanya lahat ng kapangyarihan. Hindi niya lang po sabing, mag-serve kayo sa iba, maging humble kayo, ha? Ganito definition ng humility. Yan. Ito ang example ng humility. Hindi po. Yung example niya, may action. Jesus takes action. He doesn't just talk about humility, but embodies it. At nang nakita po yun ng mga disipulo, nagulat sila. No? Bakit? No, biglang tumayo si Jesus. Isipin niyo po, nakaupo na sila doon. Tapos biglang tumayo si Jesus at nagbihis servant. Nagbihis servant na maghuhugas ng paa. At nang ginawa ni Jesus sa hugasan kanilang mga paa, nagulat sila. Foot washing wasn't just gross, it was socially beneath anyone with status. Bakit sila nagulat? At bakit kaya kinuha na ni Jesus yung pagkakataong yun to teach about humility? Kung mapapansin po natin sa kwento, nakaupo na po sila doon sa mesa at tumayo si Jesus. Siguro, nakaupo na silang lahat dyan. Parang tayo, nakaupo sa mesa. Nagpapakiramdaman. No? Yung mga disciples, sabi nila, pagpasok nila dun sa tutuluyan nilang lugar, pagpasok nila, walang servant na naghugas ng paa nila. So, ibig sabihin, pumasok sila doon na marurumi ang paa. At nagsiupo na sila ron, di ba sa Last Supper,
Ano yung sa Last Supper, di ba? Ganun lang naman yung mesa. Tapos, upo ka ng parang naka-Indian seat ka, di ba? Ganon. Wala. Siguro sabi ng iba, bakit akong maghuhugas ng paa? Kasi, kung walang maghuhugas ng paa, yung pinakamababang ranggo ng disipulo, dapat yun ang maghuhugas ng paa. Nakukuha po ba natin? And by that time, bago pa naman nangyari ito, may pagtatalo na rin kasi sila about who among them is the greatest. No? Meron na po silang pagtatalo at that time. At that time, no servant who was present and no disciple moved to do it. Nagpapakiramdaman. Nako, ba't ako ang maghuhugas ng paa nyo? May pa kami na, no? Hindi ko trabaho yan. No? Sa panahon natin, pwede nating sabihin yan, di ba? Pag di nga naman nagugas ng paa, katamaran yun. Pero during that time, it is a servant's work. So, for quite some time, nakita ni Jesus yung mga disciple ko, masyado ng sikat. No? Kasi sikat na si Jesus. Maging disciple ka ni Jesus, sikat ka na. Di po ba? Walang kumikilos. Ano pong ginawa ni Jesus? Siya mismo ay nagpakita para magpakumbaba at ipakita ang servanthood. Kaya sa mga panahon na yan, a rabbi o ang isang teacher would never wash feet. Hindi yun gagawin. Pero ginawa ni Jesus. Pagkatapos kumuha siya ng palanggana, pinunasan ng paa at pinatuyo ng tuwalya na nakatali sa kanyang baywang. No? He broke all the customary na ginagawa ng mga practices doon. Kumbaga bawal para sa isang master, isang malaking kahihiyan o pagpapakababa. Ibig sabihin, isipin nyo, during that time, power is a thing. Yun ang iisipin mo, may kapangyarihan, may posisyon. During the time ng Roman Empire, during that time, yun ang gagawin. Hindi virtue yung pagpapakumbaba. Hindi virtue yung servanthood. Pero si Jesus, by that time, He break all social, religious, and hierarchical norms. He was sent just washing their feet, but breaking the tradition, the world definition of greatness. Walang kumikilos sa kanyang mga disciple. Bakit? Walang gustong umamin na sila ay mababa ang pwesto. Amen po ba? No? Walang gustong umamin na sila'y mababa ang pwesto. Hindi naman ako, ako yung, kung halimbawa, kasama ka doon sa inner tree ni Jesus. Di ba? Uy, core ako. Ayan. Ako yung top 3. Kasama ako sa top 3 ni Jesus. Nakukuha po ba natin? So, masyadong pinag-uusapan yung titulo, yung power, yung privilege. And that time, makikita natin that during ng mga pagkakataong yon, hindi lang basta pagpapakita ng paghuhugas ng paa na maduduming paa ng mga disciple, taking the lowliest job of a servant. Ano pong ginawa ni Jesus? Pinatuyo ng tuwalya na nakatali sa kanyang baywang. Alam niyo yung pagpupunas po nun, yung parang nirarab pa. Alam niyo ba yon? Hindi lang basta tutuyuin, parang hinihilot pa o kukuskusin. Something, siguraduhin mong malinis na malinis. Sipin mo! Nako, di ba parang, meron tayong bisita sa bahay. Isang taong kilala. O kaya bisita. Siyempre, bisita, hindi mo paghuhugasin ng plato. Tapos biglang kumilos-kilos na doon. Anong ginagawa natin? Ay, teka, kumuha ng wales kasi madumi bahay nyo. Ay, wag po, ako na po yan. Wag na po kayo. Di ba? Ganyan yung kaisipan natin eh. Pero si Jesus, hindi lang pagpapakita ng parang fake lang na pagpapakita ng servanthood. He's doing it with care. May pag-intindi, may pagmamahal, may malasakit. Isipin nyo, kayo yung nandun. Tapos, nagsisikuhan kayo ng mga disciples. Siguro yung isa doon, ikaw yung huling pumasok sa company. No? Si disciple, letter Z, ang pangalan. Kunwari, ikaw ang pinakahuling kasali dito sa 12 disciples. Ikaw maghugas. Siguro, baka hugasan din, pero baka pagtapos niyan, balibag na yung
Yung paa. Sobra naman kayo. Hinugasan na nga yung paa. Gusto nyo pa, dahan-dahanin ko yung ano, di ba? Di ba yung masamaan loob? Maraming ganyan, di ba po? Sa bahay na lang natin. Ang feel natin sa mga trabaho sa bahay ay obligasyon. Pero yan ay parte ng ating pagpapakumbaba at paglilingkod. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin si Lord. Praise God. Kaya nga po, itong pagkakataong ito, pinakita that is a deliberate, intimate care. Paano po ba tayo magpakita ng ating paglilingkod sa iba? Dahil naoobligahan ka, o dahil may mga nakatingin, o dahil gusto mo talagang maglingkod para sa Kanya. Mga kapatid, sabi sa Luke 22, verse 24 to 27, sabi po dyan, I am among you as one who serves. Sinabi po ni Jesus sa pagkakataong yun, during the same meal, in-explain niya kung bakit niya ginawa yun dahil alam niya, nagkakagulo na eh. Siguro kung isa ka rin sa disciple, sabi niya, huy, dapat tayong gumawa niyan. Di ba si Peter nga, nagreklamo pa, Lord, hugasan mo ba talaga yung paa ko? Di po ba? Kasi hindi niya ma-attend. Yung guro, no? Yung gumagawa ng himala, hugasan niyo madumi niyang paa. Di po ba? Pero by that time, no, in-explain ni Jesus yung kanyang ginawa. No? I am among you as one who serves. Ako kasama nyo, pero gusto kong paglingkuran kayo. Amen po ba? Romans 12 verse 10, outdo one another in showing honor. Ang obligasyon daw po pala natin, may utang tayo sa lahat. Ano po yun? Ang paglingkuran ang bawat isa. Amen? Yun yung utang natin sa bawat isa. To serve one another. Magpagalingan daw po tayo sa paglilingkod. Outdo one another. Andiyan po ba kayo? Paramihan ng mapaglilingkuran mo para maluwalhati si Jesus. Galatians 5:13, through love, serve one another. Si Jesus, pinakita niya po the kind of humility in service that others avoid. Humility serves when others won't do it. Hindi gagawin ng iba, hindi mo kailangang antayin ng iba gumawa, pero dahil pinakita ni Jesus, gagawin mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Kaya nga po, no, ang tanong po dyan is, look for what's beneath your comfort zone. Is there a task, a person, or space you avoided because it feels too low? Meron ka bang pinakatatanggihan na gagawin mo kasi sa tingin mo, nakakababa naman yung trabahong yan. It is beyond your comfort zone. Kaya nga sabi ni Jesus, nandito ako para paglingkuran kayo. Hindi para utus-utusan kayo, kundi para paglingkuran kayo. Serve without expecting in return. Minsan naglilingkod tayo kasi may inaantay tayong thank you. Pero dapat nagte-thank you naman tayo. Pero minsan nakakalimutan ng iba. Hindi ka na ba maglilingkod? Hindi ka na ba magpapakita ng pagpapakumbaba? Si Jesus, 12 disciples, sabi diyan, hinugasan ng paa nila. And that same day, on that same chapter, mababasa din natin that by that time, after na kanilang Last Supper, no, yung devil, binigyan na ng instruction si Judas na i-betray si Jesus. Doon sa mga hinugasan ng paa ni Jesus, sa palagay nyo, kasama si Judas doon? Siyempre. Palagay naman nung inisa-isa ni Jesus yung paa. Tapos, etong taong to, nadaan siya kay Judas. Oops, lipat ako sa kabila. Kasi mamaya ibebetray mo na ako. Di ba? Hindi namili. Amen po ba? No? Hindi namimili. Ang paglilingkod o pagpapakita ng pagpapakumbaba sa iba, sa bawat isa sa atin, that even Jesus washed Judas' feet. Palagay naman
nilaktawan niya si Judas. At para sabihin, bebetray mo naman ako mamaya. Di ba sabi naman ni Jesus, every one of you is clean. Dahil nga ayaw magpaano ni Peter, no? Magpahugas ng paa. Pagkatapos sabi niya, pag di ko hinugasan ng iyong paa, wala kang bahagi sa akin. Ano sabi ni Peter? Lord, buo ko ng katawan. No? O ay talaga to si Peter. Buo ko ng katawan, yung hugasan mo. Sabi ni Jesus, lahat kayo ay nilinis ko na except for one. Alam ni Jesus, pero hindi lahat ng yun hinugasan niya ng paa. Paano kaya kung may sinasabi ang Panginoon sa atin na ating lapitan, kausapin, paglingkuran, i-minister, pero yun yung taong ayaw mong kausapin. Yun yung taong nakasakit sa'yo. Yun yung pinakaayaw mong tao. Si Jesus, alam niya ang gagawin ni Judas. But yung kanyang humility, yung kanyang service, walang pinipili. Walang inaantay na kapalit. Kahit alam niya, despite of washing, pagpapakita ng humility sa harap ni Judas, alam niya kung ano ang ibabalik nito. Tayo, nagsiserve lang ba tayo? Nagpapakita ng pagpapakumbaba dahil meron tayong matatanggap in return? Si Jesus, hindi. Ginawa niya yan, expecting nating in return. Train your heart to see divine purpose in menial tasks. Na kahit sa tingin mo, yung ginagawa mong paglilingkod, hindi alam ng iba. Minsan kasi, no, may mga ginagawa tayo, hindi alam ng iba. Pero ang sarap ipangalandakan na ginawa ko to. Ako, madalas, no, natutuksok ang ikwento sa iba kasi feel mo, you done great. Maganda naman rin talaga. No? Pero naiisip ko minsan, ay, pag nalaman na ng iba, mawawala na yung reward ko sa langit. Po ba? Kasi nakuha ko na rito yung reward yung recognition ng tao. Ganon din po ba iniisip nyo? No, yung reward natin, pang walang hanggan yun, walang katulad yun. Amen! Palakpakan nga po natin si Lord. Number 3, humility leads by example and invites invitation. Dahil gulong-gulo na ang isipan ng kanyang mga disciple, hindi na kailangan ng mahabang isipan, pinaliwanag na ni Jesus. John 13, verse 15, basa po. Ibinigay ko sa inyo ang isang halimbawa na dapat ninyong gawin katulad ng ginawa ko sa inyo. Hindi na kailangan ng mahabang explanation. Ang sinabi lang ni Jesus, di ba, sa unang verse pa lang, alam na ni Jesus yung identity niya. Alam na ni Jesus na hindi ito gagawin ng iba dahil mababa itong trabaho o gesture, pero gagawin ko para gayahin nyo ang aking ginagawa. Sabi ni Jesus. Kaya si Jesus, hindi lang siya nag-take action. Tinuro niya para hindi na mag-speculate yung mga tao. Eksakto na ang ginawa niya. Eksakto na ang sinabi niya. Yung ginawa ko ay halimbawa. At gawin nyo ito katulad ng ginawa ko. He clarified this action and made the message forward, straightforward. You call me teacher, and Lord, you are right, for so I am. He affirmed his position and leadership by example, not by command. Si Jesus, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, pwede siyang mag-utos, pwede niyang ipagawa sa iba, pero ginawa niya upang maging isang halimbawa. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, kung titingnan po natin, napakaraming bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin. Yung makita sa atin pong buhay na tayo po ay naglilingkod, makita po na tayo ay halimbawa ng ating Panginoon, na kung paano sa buhay natin, sa ating pong pangunguna, kung ikay naglilingkod sa Panginoon, where are you leading? At home, at work, in ministry, would they say that you serve them or you demand from them? Nabubuhay po ba tayo ng pagpapakumbaba ng katulad kay Jesus?
Is your example one that reflect Christ? Kaya nga sabi po ni Jesus, I have given you. Hindi po ito para lang sa mga leaders, hindi lang para sa mga pastor, kundi sa bawat isang tagasunod ni Jesus. Ipinakita ko sa inyo ang halimbawa na ito para gayahin nyo, gawin nyo katulad ng ginawa ko. Mga kapatid, Christ's humility is the answer. Maraming mga bagay na nahihirapan tayo dahil nauuna pa rin yung pag-focus natin sa ating sarili. Ano bang mapapala ko? Ano bang meron ako? O hindi ko kayang gawin yan kasi above my level na yan o below my level na yan. Pero isang paalala sa atin, Christ's humility was not just an example. Christ's humility is the answer. Sabi po ng Philippians 2 verse 6 to 8. Sabi po dyan, bakit Christ's humility is the answer? Yung paghuhugas ng paa ng mga disipulo ay pasimula pa lamang yan ng mas matinding pagpapakumbaba ni Jesus. Bakit? Sige po, open po natin on Philippians chapter 2 verse 5 at dito po tayo huling bumasa. Philippians chapter 2 verse 5. Basahin ko po sa... Meron po ba kayo? Hanapin ko lang po yung Tagalog. Ayan. On Philippians chapter 2 verse 5. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang... Andiyan na po ba? Hindi. Verse 6 po. 6. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kapatid, sample lang yan. May mas matindi pa palang pasabog ng humility si Jesus. Sinimulan niya lang, straightforward. Sinabi niya, gayahin niyo ang ginawa kong pagpapakumbaba. Pero may pagpapakumbabang hindi na natin kayang gayahin. Yung magpakumbaba bilang Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang alipin, hindi lang basta alipin, no? Busabos talaga, nagpakahirap, ang pinakamatindi, yung mamatay para sa ating mga kasalanan. Hindi natin na kayang gayahin yon. Pero that's the great humility na ginawa ng ating Panginoon. Maaring may ibang taong makagawa, mabuting taong gagawa to die for us. Pero kapatid, yung Diyos, nagpakumbaba, nagpakababa para mamatay sa krus ng Kalbaryo, the greatest story of humility ever. Kaya simula pa lang, para hindi na magpaligoy-ligoy si Jesus ng patungkol sa pagpapakumbaba, nung kasama niya pa yung mga disciples niya, sinabi niya na, gawin ninyo ito. Ginawa ko ito, gayahin niyo ang ginawa ko. Kapatid, ano pa bang pwede nating maibigay sa Panginoon? Maaring sa panahon na ito, maaring puro sarili lang natin iniisip, wala tayong pakialam sa iba, pero tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. Ang paglilingkod ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kumusta kapatid? Ang bahagi ng pagpapakumbaba natin patungkol sa paglilingkod. Kaya ba nating lumabas sa maalwan na sitwasyon o mga gawi, no? Yung comfort zone natin na tinatawag,
para lang magpakita ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Kapatid, ito yung panahon na simulan po natin to think of yourself less and think of others more. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Ito po yung pagkakataon natin na sa buhay mo ngayon, kapatid, who in your life is waiting for you to serve them? Not with words, but with action. Whose feet are you avoiding? Baka marami nang sinasabi si Lord sa iyo na gawin mo ito, kapatid. Pero hindi natin magawa. Kasi feel natin, sobra naman ang pagpapakumbabayan. Sobra namang pagpapakababayan. Naalala ko po, no, yung pagkakataon, madalas ko na rin po itong naikikwento. Nung nagwa-work po ako, dumating po yung pagkakataon na nawalan po ako ng trabaho. Hindi pa naman nawalan ng trabaho. Nanganak po kasi ako, nagbuntis ng anak. Pagkatapos during that time, may mga nangyayari na po sa company. At dahil ako po yung isa sa mga hadlang sa mga ginagawa nila, sinamantala nila, no, na wala po ako for 2 months, naka-maternity ako. At malayang-malaya na silang ginagawa yung mga kung anong gusto nilang gawin doon sa company. Pagbalik ko po, may mesa pa naman po ako na binalikan. May cubicle pa rin. Boss ka eh, di ba? Pero wala na po akong trabaho. Wala na akong ginagawa the whole day. Wala nang parang dinistribute na ng mabait na boss sa ibang mga tao. At yung company pong yun, napamahal po sa akin kasi walang organisasyon, walang tao. So I started training managers hanggang nagkaroon na ayos yung kumpanya. So parang anak-anakan ko po yung kumpanyang yon. At nung bumalik ako, dahil wala na nga pong, parang ayaw na akong bigyan trabaho, pero may upuan pa naman at may mesa, iyak po ako ng iyak. Iyak ako sa office, on the way sa office, pag uwi, iyak pa rin. Hanggang bahay, iyak pa rin. Hanggang dumating na yung pagkakataon na umalis na ako. At nung ano na yun, talagang sama ng loob. Galit ako dun sa gumawa nun at sa iba pa. Sabi ko sa sarili ko, madali lang naman ako makakuha ng trabaho. Maraming mag-aagaw-agaw sa akin. Sabi kong ganon. Pero syempre, andun yung pride, no? Yung pride, yung pagmamataas, ang kalaban ng humility ay pride. Yung galit, unforgiveness, still, that is pride. Hanggang umaba na yung ilang buwan na. Kasi nung araw kasi po, ginugupit pa sa dyaryo, tapos magpapadala ka ng mga letters, padala ka ng 10, 20, daming tatawag niyan, pipili ka. Pero walang nangyayari. Walang nangyayari. Kasi punong-puno ako ng galit at pride ng time na yon. Hanggang one time, uwi ako sa bahay, hindi kami nakakolekta, wala kaming pera. Na-realize ko, Lord, ba't 3 buwan na, walang nangyayari. Umiyak ako ng umiyak sa room at nagpakumbaba. Sabi sa akin ng Lord, tawagan mo yung boss mo na gumawa ng masama sa'yo. Yung sinasabi mong naging dahilan ka, kaya ganyan nangyari. Makipag-settle ka, may ka ng sorry, parang ganon. Siyempre, sa isip ko, ba't ko gagawin yun? Di ba? Eh, siya itong gawa ng masama sa akin eh. Nawalan nga ako ng trabaho. Anyway, after so many months, nawala rin po yung company dahil sa kanila. Pero hindi ko magawa. By that time, yung isang kapatiran po natin, yung kapatid po ni Brother Alan S., Maylene, nagwo-work po doon. Kasi may isang basta pag may mga lagay ako ng lagay ng mga GIL laging nakakapagpapasok ako ng tao. Sabi ko nung kay Maylene, sabi ko, May, sabihin mo nga kay Mr. So-and-so
pupunta ako, makikipag-usap ako. Hindi ako mag-work ulit. Gusto ko lang makipag-usap. Tapos binalikan ako. Sabi, ay, di na daw. Kasi same old story pa rin daw ang ikikwento ko. Habing ganun. So sabi ko, hindi naman ako natuwa. Dahil hindi ako, ay salamat no? Kasi hindi na ako magsasorry. Pero alam niyo po, although hindi naman po natuloy yun, pero the Lord honors it, the very fact na tinawagan ko yung taong yon, yung secretary, para lang iset ako ng appointment. Ang hirap gawin yon. Pero by that time, nakita ng Lord yung willingness ko na humingi ng sorry. Kahit sa paningin ko, siya yung nakasakit sa akin. Actually, sa mga panahon na ngayon, pag may mga ganong tao na sinisisi natin, bakit ginawan tayo ron, nilalawakan ko na na walang aksidente sa buhay natin. Kahit yung masama sa tingin natin na nangyayari sa buhay natin, lahat ng bagay magkalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Dahil mahal tayo ng Lord. And that is the time, siguro dahil nasa akin na lahat, posisyon, sweldo, madami kang tao, isang kumpanya na pinaganda mo. And by that time, sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko man nakausap yung taong yon. Pero humihingi ako ng tawad sa Kanya and I'm releasing my forgiveness. Alam niyo po, after that, lagay mo ng Webes ko ginawa yon, kinalunisan. May tumawag na po sa akin, sangkatutak, mga multinational companies para interviewin ako. And eventually, nakapagtrabaho po ako sa isang malaking Japanese firm at nakapag-work po ako. Hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil kay buti ng Diyos, tinuruan niya ako na walang mapapala pag nagpapakamataas tayo. Sabi ng Lord, the more na magtataas ka, nagmamakataas ka sa Panginoon, mas babagsak ka. Pag nasa baba ka na at nagpakumbaba ka, there's no other way but up. Itataas ka ng Panginoon para hindi maging mayabang ulit, kundi para maluwalhati mo ang Diyos dahil mabuti ang Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. May we sing this song at habang inaawit po natin to, magkaroon na po tayo ng desire, Lord, gusto ko na pong ipakita ang aking pagpapakumbaba. Gagayahin kita. Gamitin mo ako anumang kaparaanan. Hindi dahil may talento ako o may kakayahan ako, kundi dahil anak mo ako. At binigyan mo ako ng responsibility to serve others, to serve you, Lord. Hallelujah. Let's sing this song and give glory to the Lord our God. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko, ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay, buong lakas bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan, ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Dumudulog, sumasamo. Maaari po bang itaas
Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Saying that, Lumalapit, O Lord, Diyos, sa teach me, Lord God, what humility kabanalan mo. Hit dalangin sa Pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal Hallelujah, sing it again. ay sa'yo lamang. Let our voices be heard, Brother God. Ang buhay ko'y Say it to the sa'yo Lord. lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Let's allow the instrument to play. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Nakataas ang aming kamay sa iyo, O Diyos. Dahil karapat dapat kang tugunan ng paglilingkod, ng klase ng pagpapakumbaba, na yung ipinakita, dinemonstrate, ginawang halimbawa sa iyong mga disipulo, Panginoon. At sinabi mo, Lord, na ginawa mo yon para sa amin, para ikaw ay gayahin namin, O God. Naririto po ang aming mga buhay. Alam mo, Lord, yung mga how we react on things, yung mga prinsipyo naming mali patungkol dyan sa pagpapakumbaba. Paano kami nagre-react? Paano ba, Lord, kami gumagawa? Lalo na kung may hindi naman karapat dapat bigyan ng pagpapakumbaba yung mga tao na nakadulot sa amin ng sakit o sakit, Panginoon. Pero Lord, kung babalikan namin yung klase ng iyong pagpapakumbaba, higit pa, Lord, yung sakit na binigay namin sa iyo. Dahil matitigas ang aming mga ulo, paulit-ulit kaming nagkakasala. Mga pagkakatong hindi kami sumusunod sa iyo, pinipili namin ang mga sarili naming desisyon. Nagiging makasarili kami. Wala kaming pakialam sa iba. Humihingi kami ng tawad. Baguhin mo ang aming mga kaisipan. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga pananaw. Baguhin mo ang aming mga reaksyon. Manggaling ito sa isang identity na kami ay anak mo. Maraming salamat. Being your child, Lord, must reflect the God whom we serve. The God who saves us. Makita, masalamin po sa aming buhay ang klase ng pagpapakumbaba ng aming Panginoong Yesus. Bibigyan mo, Lord, araw-araw, may mga sitwasyon kaming kinakaharap sa aming pamilya, sa trabaho, sa mga kalye o kung saan man, kahit mga simpleng interaction namin with people. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa pang-araw-araw naming pakikisalamuha on how we interact with people. Lord, we should manifest servanthood. We should manifest humility. Tanggalin mo anumang mga pride, tunawin mo, durugin mo,
Lord, ang mga selfishness, mga kayabangan sa aming mga puso, sa aming kaisipan. Kung hanggang ngayon, pinangahawakan pa rin namin yung mga credentials namin, narating namin, na pag-aralan, o kung sang pamilya kami galing, o kung anong meron kami. Lord, baliwala lahat yan. Kumpara sa yaman ng pagkakilala at lalo pa naming kikilalanin sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami to serve you, Lord. Wala man kaming mga galing o husay. Hindi man kami magagaling sa maraming bagay. Pero may Diyos kami na kaya kaming i-enable. Bigyan ng kakayahan. Nakita mo lang yung Lord, yung heart namin that we are willing to serve you. There is you, Holy Spirit, who will give us the boldness and the enablement to serve you and others. Maraming salamat. Gamitin mo ang buhay na ito, Panginoon. Maraming pagkakataon at lugar para ikaw ay aming mapaglingkuran. And Father, I pray everyone who is here right now, may mga pangangailangan man po ang bawat isa, patuloy kang kumatugon. Sa may mga sakit at karamdaman, touch that body, Lord, and heal it. Heal them. In Jesus' name. Father, give miracle to your people. Anumang pangangailangang, pinansyal, pisikal, material, patuloy kang magkaloob. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming dakilang pastol. Hindi kami magkukulang. Hindi kami mangangailangan. At lalo ng aming spiritual na buhay, araw-araw, kauhawan ka namin ang iyong salita, ang iyong presensya. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.